Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibu natin sinungaling lahat. Nako, drama lang ang hearing. Walang napala. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, nako ito mga karibu natin na ma-share ko lang po itong ilang nagte-trending na mga videos or balita, post sa mundo ng social media. Unahin na po natin ito mga kababayan, no? But we will stick to our thumbnail, no? Sinungaling lahat. Mamaya sasabihin natin or bigyan natin ng reaction kung bakit sinungaling lahat at bakit sinasabi natin yung hearing ay bakit parang drama lang, no? Kasi wala naman talagang napala. Ano bang napala natin sa hearing na yon? Ang ine-expect po natin sa hearing na yon mga kababayan, kasi kitang-kita na po na nagsisinungaling sila. The committee has the evidence video, no? May video na ebidensya na talagang nagsisinungaling sila. But then wala man lang nagsabi na, Your Honor, Mr. Chair, I move to cite in contempt Torre. Di ba? Wala tayong narinig na ganun. I move to cite in contempt John Vic Remulla, Your Honor. Wala tayong narinig na ganun. Kaya sa tingin ko tuloy parang drama lang ito mga kababayan. Well, anyway, eto bigyan po natin ng reaksyon ang mga post nito ito. Eto mga kababayan, no? Masaya sila. Masaya po ang kanilang team. O, tingnan nyo. Wow, tuwang-tuwa. Wow, Wow. Tuwang-tuwa si Gibo. Okay, natutuwang-tuwa ang mga ito. Kita nyo na, mga kababayan. Yan. Hindi natin alam kung bakit po sila natutuwa. Ipinakikita ko lang po, kung ano ang nararamdaman nila. Masaya pala sila, no? Sa nangyayari ngayon, no? Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila kasi hindi naman natin narinig yung pinag-usapan nila. What I'm trying to point out mga kababayan, masaya po sila. Ang rason kung bakit sila masaya, hindi po natin alam. Kayo, guess nyo mga kababayan kung bakit masaya ang mga hinayutak na ito. Yung mga hudas, masaya. So ayan mga karibu natin, i-comment nyo na lang po ang inyong opinion at eto pa. Medyo marami-rami itong ating pag-uusapan Nako, pati China, dinamay pa. Eto, maniniwala ba kayo dito? Duterte denied asylum in China before ICC arrest. Say source who detailed arrest. Aba, sino kaya ito? No? Akala ko ba pro-China si Pangulong Duterte? Tapos hindi siya pagbibigyan ng asylum ng China? Mali yata. Wala yata sa hulog itong pinagsasabi ninyo. Jamie News. Kung sino man yung source ninyo, please disclose it to the public. Bakit? Hindi naman ito national security, mga kababayan. No? National security ba? Threat ba sa national security si Pangulong Duterte? Para hindi nyo sabihin kung sino itong source ninyo na nagdetalye ng pag-aresto kay former President Duterte. Sino kaya ito, mga kababayan? At pati sa China, ay nalaman niya na hindi tinanggap yung asylum or denied. Sabi niya,
Pero kung titingnan mo logically, sinasabi nga ng kampo ng administrasyong ito na pro-China si Pangulong Duterte, ang mga Duterte. Kaibigan ang mga Duterte ng China. Tapos sasabihin, denied yung asylum. Nasaan yung logic, mga kababayan? Huwag yung sabihin, natatakot yung China sa ICC. Pinagbantaan nga eh. Natatakot ang China sa ICC. Ipinagbantaan nga kayo nung hinuli niyo si Pangulong Duterte eh. Di ba? Ay nako, what is happening? What is this? Mind conditioning? Para ano? Matakot ang China? Patawa ba kayo? Ito na talagang, ito na siguro ang hindi ka panipaniwalang balita, mga kababayan. Ewan ko lang sa inyo kung maniniwala kayo. Kasi, logically, it doesn't coordinate the facts, mga kababayan. Diba? But anyway, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment dyan. Natatawa lang ako, mga kababayan, kasi, biruin nyo, tinira nga yung ICC ng China, tapos sasabihin dito, denied yung asylum. Tapos, sinasabi pa ng administrasyong ito, pro-China si Duterte. Oh, wala sa hulog itong balitang ito, mga kababayan. Oy, Jamie News, 6 hours ago, sa kanila to galing ha. Ano masasabi nyo sa Jamie News, mga kababayan? Okay pa ba kayo? Oh, ito mga kababayan ang susunod. Aba, si Torre, mga kababayan, handang-handa na. Ito, tirahin ko to. I mean, bigyan ko ng komento to, mga karubi natin. Maganda to. Sabi po dito, CIDG Chief Torre. Sana yun. Plans, no? If BP Sara succeeds 2028 presidential election, sabi niya po, madali lang. If it is too alarming, then I will apply for resignation. Diba? Ang bilis makapag-desisyon eh. And leave the country together, I will bring my family with me. Aba, mapera. Diba? Handang-handa eh. No? Mapera talaga si Torre. Ang tanong, saan galing yan? Lifestyle check muna. Bago kayo umalis ha. Baka mamaya may ill-gotten wealth din kayo. Sabi niya pa, hindi nila ako maiisahan. Ginawa ko lang naman ang trabaho ko. Kung matalino sila, mas matalino ako. Matalino pala si Torre. Kasi ako lang ang nakagawa niyan. Ang papuntahin ang dating Pangulo sa dahig. Not even De Lima or Trillanes. Aba talaga naman pinagmalaki pa. Ikaw nga ang nakapagpapunta kay Pangulong Duterte, kay dating Pangulong Duterte sa dahig, pero hindi mo naman idaan sa tamang proseso at tamang batas. Sige nga. Nako naman, Torre. No? Hindi nyo dinaan eh. Hindi nyo dinaan sa Korte ng Pilipinas. Tapos sinasabi po ng tagapagsalita ng DOJ na yung competent judiciary, sila na mismo, yung DOJ na. No? Kailan pa naging hukom ang DOJ? Di ba? Napanood niyo, mga kababayan, yung video ni yung spokesperson ng DOJ, sabi niya, ipinagtanggol pa nga ni Remulla eh. Sabi niya, kami na po ang naging para daw maging legal ang lahat, sila na ang tumayong competent judicial ano yun? Competent judicial something like that, mga kababayan, no? Kumbaga korte, di ba? Sila na daw ang tumayong korte para maging legal lang. Tingnan niyo yung mga hinayutak na yan. Pwede pala yun. Sila na rin ang magiging hukom. Sila na ang huhuli. Sila na ang hukom.
Ano nang mangyayari? Kung gagawin nyo yan sa lahat ng Pilipino, ay wala na talaga. Wala na tayong pag-asa. Mabuti pa, lahat ng mahuhuli dito sa Pilipinas, kasi sabi naman ni Claire Castro na doon patas sa dahig, lahat ng mahuhuli dito sa Pilipinas, padala sa Netherlands. Sagot niya ng gobyerno. Mga wala na. At least sabi nga ng ating mga kababayan, parang gusto ko na talagang magkakaso ngayon. Na makapagpasyal man lang sa dahig. Makapag-abroad ng, yan talaga ang sinasabing abroad, di ba? Yung sa mga palabas na sinasabi na napapanood natin, na paglabas sa kulungan, sabi, saan kang galing? Ay, nag-abroad lang ako, nag-abroad ng ilang taon. O yan talaga, literally, abroad talaga, punta talaga sa Netherlands, mga kababayan. Huwag niyong utuin ng mga Pilipino, naku po. Grabe naman kayo. Pero, teka lang, stick muna tayo dito kay Torre. Sabi niya kasi, no? Segue kasi tayo ng segue. Ito, sabi po ni Torre, magre-resign siya pag nanalo si VP Sara. At, aalis sila ng bansa. So, may plano na si Torre, mga kababayan, no? Together, dadalhin niya daw yung kanyang pamilya sa ibang bansa. Okay. Pero bago mo gawin yan, lifestyle check muna. Baka mamaya, this is a pure opinion and wala akong ebidensya, mga kababayan, pero ang opinion ko lang, bilang isang ordinaryong usapan lang, mga kababayan, hintay tayo lang, di ba? Baka mamaya, nasa iyo pala yung ilang parte ng goals ng Pilipinas. Di ba? Ano sa palagay nyo, mga kababayan, no? Well, anyway, i-comment nyo na lang pang opinion nyo dyan. At eto pa, nako, update, mga kababayan. Sabi po ni Secretary, news update, 15 hours ago from philstar.com, mga kababayan. News update, sabi po ni DOJ Secretary Boying Remulla. Says that there was a failure of justice system for drug war victims and their families. This compelled the families to seek justice in the ICC, he said. Grabe. Mismong DOJ secretary natin nagsasabi ng ganito. Aba, kayong mga hukom, anong masasabi nyo dito, mga kababayan? No? Kayong mga justice, mga chief justice, mga former chief justice, basta nasa judicial personnel, anong masasabi nyo dito sa sinasabi ni Isoji Boying Remulla na failure daw ang justice system pagdating sa mga biktima ng war, drug war victims, mga kababayan? Paano sa dilema? Paano yung taga Albuera Leyte? Ngayon, tumatakbo ring mayor. Are you sure, Boying? Are you sure, DOJ Secretary Remulla, that there is a failure in our justice system? Kasi kung yan ang paniniwala mo, isa lang pong masasabi ko, mag-resign ka na po dyan. Kasi ayaw po namin ng DOJ Secretary na hindi naniniwala sa justice system ng Pilipinas. Mahirap yun, mga kababayan. Kasi ang trabaho mo, kapag hindi ka naniniwala, tumataliwas ka sa trabaho mo. Di ba? Tumataliwas ka sa trabaho mo. Instead, na you have to say something to the Filipino na maniwala sila na ang hustisya sa Pilipinas ay mayroon talaga. Ay gumagana talaga. Kakaiba rin itong ating Secretary Boying Remulla, no? Kakaiba. Paano na yan ngayon? Nasabi mo na yan. Once na nasabi mo na yan,
hindi mo na yan pwedeng bawiin pa. Ngayon, ang paniniwala ng taong bayan ngayon, wala talagang pag-asa. Kaya dapat talaga dalhin na sa Netherlands eh. Dalhin na po sa Netherlands lahat ng mga kaso dito. Ha? At doon ikulong. At least, ba, makapamasyal din sila. Ha? Well, anyway, what I'm trying to point out here, mga kabayan, parang may mali eh. No? May mali po dito sa DOJ secretary natin. Kasi siya dapat ang unang-unang naniniwala that there is a justice working in the Philippines. Pero wala eh. Walang hindi siya rin naniniwala, no? Paano naman, no? Sinasabi niya dito, no? Failure po, no? Yung justice system. Paano ito? Ito mga kabayan. Remulla son walks free after acquittal in 1.3 million pesos drug possession case. Aha. Ano ibig sabihin nito? Walang hustisya? Paano ito nakalaya kung walang hustisya? Isa lang ang ibig sabihin yan. Ha? May hustisya kapag papanig sa inyo. Pag hindi panig sa inyo, walang hustisya. Ganun ba yun? Di ba? Nagsasalita kasi kayo ng hindi ko alam kung ay nako. Kayo na lang pong ako hindi po ako nag-aral ng although graduate ako ng college, no, mga kababayan. No, pero hindi ako nag-aral ng mga ganitong expert, pero common sense mga karibin natin. Di ba? Kahit nga hindi nakapagtapos ng college, kahit hindi nakapagtapos ng high school, kahit hindi nakapagtapos ng elementarya, maiintindihan po kung ano ang ibig sabihin nito. Bakit nakalaya? Diba? Dahil nandyan ka sa posisyon? Well, anyway, kayo na pong bahala mga kababayan. Umiinit na tayo, no? Comment nyo na lang po ang inyong opinion, mga karibin natin. At eto, pakinggan po natin, no? Itong part ng hearing kahapon na kung saan talagang, eto, pakinggan na lang natin to mga kababayan. Bigyan natin ng reaction to. Nagsalita po ang ating mahal na Secretary John Vic na ang nagplano po rito, o yung pagkaintindi namin, ang nagplano ay kayo, Secretary Anyo. So, eto naman po mga kababayan, sinasabi nating sinungaling lahat. Pakinggan po natin to. Secretary Gibo Chodoro at ang pinangalan ang Chief PNP General Marbil. Parang apat yung pinangalanan sa isang interview ng ating Secretary ng DILG. Can I answer that, ma'am? Yes, please, your record. The question was, who planned this? I did not state in any way who planned it. The meeting was of executive privilege. It is a conversation between the president. Once I mentioned, there was... So what exactly did you say? Ano sinabi po ninyo? They asked me- Pagkaintindi namin, itong apat na pinangalanan ang siyang nagplano. Tama, We're tama. already invoking Namin. executive privilege in this matter. Yes. Pero we're, Oops. Teka lang. Bakit sumasabat si si DOJ Secretary ni Mulya? Merong tawag dyan eh. Point of order, mga Mr. Chair. Point of order. Sumagot ka lang kung ikaw na ang tinatanong. Oo. Diba? Mayroon yan eh. Pero bakit hindi nila ginagawa? invoking executive privilege in this Yes, matter. that's fine, but it's in Yes. the interview and it's Yes, ma'am. public. It goes as far as the interview, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Grabe na, I'd anong like nangyayari to na? understand. I think your brother was I trying to did not explain state in what any- he said in the interview. Nagkagulo They na. asked me if I planned it. I said it was not me. There were Nako. other people in the room, but we did not discuss any plans of any arrest. Saan ang galing yung mga pangalan na ito? Ma'am, that again is executive privilege. Ma'am, let me explain, ma'am. Let me nandun explain sa first, ma'am. interview po eh. Yes, Ang ma'am. liwanag Let eh. me explain first, ma'am. We were discussing rumors of an impending arrival Parang based hindi on... yung ganun ang dating sa amin eh. Ang That is pagkaintindi the namin, whole apat truth, plan. ma'am. That is we were discussing rumors. Go ahead, ma'am. Patugtog na lang natin para maintindihan ha.
And was that the plan from the very Yes, from the beginning? very What was beginning. what was and who was really on top of this? Kayo ho ba? Because during the press conference of the president, it was you and the president. Yes. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman, hindi naman. It was a group effort. Secretary Chidoro was there, Secretary Anyo was there too, and the President and I. Huli. So, hindi naman ako. Ako lang ang natira stand by that, ma'am. last man standing doon sa Malacanang. I stand by that. Kasi Secretary Chidoro was working out of his office sa Camp Aguinaldo. Secretary Anyo, of course, specialty is intelligence. So, he was Patayin na muna natin. Pakaliwanag naman ang sabi ninyo, hindi ako Huli. mag-isa kahit ako ang kasama ng presidente nung nagsalita. Oh, dahil dyan, Mr. Chair, I move to cite in contempt DILG Secretary John Vic Remulla. Ako na lang mag-contempt kasi nagsinungaling mga kababayan, hindi nagsasabi, nag-under oath pa naman sila. Magsasabi ako ng pawang katotohanan at totoo, etc. Nasaan na yung mahihilig sa contempt? Ha? Nasaan? Gusto kong makita. Ako magkukontempt dyan ngayon. Mr. Chairman, I move to cite in contempt DILG Secretary John Vic Remulla. Ano kayo ngayon? Na-contempt ko na kayo. Sa press con, hindi ako mag-isa ang nagplano. Isang grupo kami. Tapos pinangalanan mo. No, ma'am. Sinabi ninyo I state, ma'am, again, executive privilege. But, ma'am, Walang executive privilege kasi binunyag na I ninyo sa must TV. state it very clear, as I stated very clear, that there was no mastermind. We were discussing mainly about what the president stated. Wala man na pala ang Pinoy sa investigasyong ito, no? Wala man tayong napala. Pero malaki pa rin ang damage na nagawa ng hearing na ito sa mga credibility ng mga taong ito. Bakit? May ebidensya na tayo, no? It is being recorded, no? Pero todo pa rin po sila sa pagdi-deny kahit huling-huli na yung kanilang pagsisinungaling, mga kababayan. So anong ibig sabihin nito? Wala kayong balls to contempt these individuals? Nagtatanong lang po. Kaya napapaisip tayo kung drama lang ba ito . Statements were in Hong Kong. And it was based all on that statement, ma'am. Sinabi ninyo na hindi kayo mag-isa na nagplano, kundi isang There was no grupo. plan. Well, anyway, mga kababayan, huling-huli na nga sila, ayaw pang umamin. Ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, mga karibin natin, i-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sa walaan bayan ko, sa harap ng